dear beloved, Boss Mike, Cervera. Walang yato si Sara Duterte. O ay bakit kanyo hindi nagpapakita? Aba, kung Pangulong Bongbong Marcos, magpapakita yan. Bakit? Ganito ba katalino si Sara? Hope you don't mind if I give you. Ayan, balikan natin ang nakaraan, mga kababayan. Ang tanong ko sa inyo, kung sakali natatakbo talaga si Sara Duterte sa pagka-presidente, magiging ganito kaya? Tatatas, tatalas, talawak ang kanyang utak, ang kanyang pangunawa, at kagaling sumagot, mga kababayan? Panoorin nyo ang Manong Bongbong natin. Oh, Manong! 3 short questions, but they are related to each other. And it will give our people a chance to know you in terms of your leadership style. The first question is, do you think that you're basically an optimist rather than a pessimist? Number 2, do you think you are basically a high-risk taker rather than a low-risk taker? You'll notice the two are related. And the third question is, do you think you are Machiavellian? Well, the first question is if I'm an optimist or a pessimist. I'm essentially an optimist. Nakita nyo mga kababayan ko ha. O eto, balikan natin ang mga nakaraan nung bago ng halalan 2022. Sa mga ganitong katanungan ba, kakayanin ng utak ni Sara? Kahit pa pinagmamalaki, pinagmamayabang niya na nakakuha siya ng 80 sa bar exam niya. Mas mataas pa ho ang nakuha niya na score kaysa kay Miriam Santiago ha. Pero mga kababayan ko, nakita nyo naman, simpleng tanong, simpleng mga Tagalog at simpleng mga eksena na dapat masagot niya na maayos, wala nga. Sasabihin pa siya, pakiulit nga yung tanong. Hindi ko naintindihan yung tanong. Ayoko sagutin yung tanong na yan. Ganun no? O, ayan, Pangulo. And the reason I'm essentially an optimist, because especially when we talk about the country, we are optimists. I am optimistic because our biggest asset is the Filipino people, and I try to be very objective about. Kita nyo, hindi pa ho tapos sumasagot. Si Pangulong Bongbong, pinapalakpakan na. Tapos po, si Clarita, si Prof. Clarita, mga kababayan, abay, ang ganda na ng ngiti niya. Diba, mga kababayan ko? Tuloy. I have traveled all over the world. I have not met better people than Filipinos in every possible. Am I a risk taker or not? When it comes to... Kita nyo, tatlong tanong, inisa-isang sagutin na hindi inuulit kung ano ba yung tanong ng pangalawa? Kay Sara may ganito, ano na uli yung tanong mo ng pangalawa? Pag natapos sagutin yung pangalawa, ano na yung pangatlo? Si Pangulong Bongbong Marcos, isang tanong kahit mahaba, tanda. Kaya kaya niyang isa-isahin, kaya niyang sagutin isa-isa. Bawat tanong kahit marami pa. Tapos sasabihin nyo, bangag, adik, putik na yan. Ang galing naman na adik, ang galing naman ng bangag, ang talino naman na adik, ang talino naman na bangag. So si Sara, hindi bangag. Ang bobo naman na matino niyan. Ang tanga-tanga naman na matino niyan. Kita nyo mga kababayan, ano pipiliin nyo? Diba mga kababayan? Sige, tuloy. National issues, I tend towards the conservative only because a mistake will cause so much suffering to so many people. In other words, you have to be very careful with the decisions you make. And it's not something that you do offhand. You think about it very hard and you talk to as many people as you can. And you make absolutely certain that you have done everything that you can possibly do to make whatever your plan is, to make it work. Am I Machiavellian? Well, I've
Kita nyo, walang walang tigil. Lahat ng tanong iniisa-isang sagutin. Hindi kaya ng utak ni Sara yan. Hindi kaya ng utak ni Sara Duterte yan. Yung nga lang pumunta ng Kongreso para sumagot sa mga katanungan patungkol sa mga pinagnanakaw niya, siya na mismo nagnakaw, dapat alam niya na kung paano niya pangangatwiranan o ilulusot. Pero hindi niya kaya. Walang sinagot sa mga pagnanakaw niya, hindi niliwanag sa mga Pilipino na nagtatanong kung ano ba talaga totoo. Sa mga perang nawawala, wala hong kasagutan. Maging ang COA pinagkaitan, hindi rin binigyan ng kasagutan eh. Hindi rin nagbigay ng kasagutang totoo eh. Akala yata kapag ka nagpasa, eto yung ating mga tumanggap, okay na eh. Siguro nung panahon ng tatay niya, okay lang. Pero ngayon, iba na ang presidente, si Pangulong Bongbong, pinapanagot na ho neto lahat ng mga nagkakasala. Kaya ngayon, mga kababayan ko, nga. Tandaan nyo mga kababayan, nasa ating mga kamay ang pagpili ng karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Ano ba ang criteria? Ano ba ang panuntunan para sa pagpili nyo ng tunay na leader? Yung po bang leader na hindi makapagpaliwanag at hindi mapagtanggol yung sarili? Yung leader po ba na puro ho issue sa buhay? Mga kababayan ko, ewan ko na lang sa inyo. Studied him quite thoroughly, and I know very many Machiavellians in my life. But Is that Machiavelli in terms of taking every means to Yes. produce an end? Not the other Machiavellian, the bad Machiavellian. Well, certainly, we have to be aware of everything that is going to help whatever it is that you are hoping to achieve. On a national scale, that means you have to understand very well what the situation is on the ground. Ganito kasi ang sitwasyon ng mga tao, eto na nga sila. Nasa gitna pa ng pandemya, walang trabaho yung mga yan. Umaasa pa rin yan sa tupad, sa IX, etc. Paano tayo lalabas yan? Where will they, what are the other countries doing? Kailangan maging maingat so I suppose in the same sense as you said, these questions were related, it's a way of being careful and being very, very knowledgeable about what are the things that have to come into play so that you will achieve success, whatever that success, however you define that success. So in that sense, yes, ma'am. Nakikita nyo ba si Professor Clarita? Putik na yan, bilib na bilib sa kanya. Natandaan nyo ba yon nung panahon na yan? Si Clarita, mga kababayan, bilib na bilib sa kanya. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Ngayon, ikumpara natin si Sara. Sige nga, pakikumpara nga ho. Ngayon, mga kababayan, ipaliwanag ko lang sa inyo. Ang rating ho ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay 55% na. Bumaba na yung kay Sara. Kita nyo? Malayo na ho. Palubog na ho si Sara. Si Pangulo, nag-i-stay lang yan. Up and down lang ng ganyan, yayanga-yanga lang. Si Sara ho, nag-dive na. Wala na ho eh. Hindi na ho maipagmalaki eh. Nakakahiya na hong sumuporta sa isang Sara Duterte. Paano nyo naman ipagmamalaki yun? Hindi naman katulad ni Pangulong Bongbong, katalino yun. Sabi ko nga sa inyo, sa akin lang hindi mananalo yun. Subukan nyong i-back to zero nyo kami, tulad na sinabi ko kagabi. Back to zero nyo kami. Wala, lahat tanggalin nyo, kayamanan, lahat walang-wala. O kung gusto nyo, brief lang ang suot ko, sa kanya dalawa na partida, naka-brat panty siya. Ako, sige, brief na lang, o kaya yung lampin ko na lang. Para talagang zero, mag-umpisa kami. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, bigyan nyo ako ng 3 buwan, merong kotse na ako.
3 buwan lang. O, si Sara, baka ho nandoon nga ho sa Avenida o kaya nandoon ho sa may Quezon Avenue, pumapara. Ako, hindi. Bakit? Marami ho akong alam na trabaho Oh, magaling ho akong gumupit, magaling ho akong magkulot, magaling ho akong magkulay. Oh, magaling ho ako magtato ng kilay, ng eyelid, ng lips, ng makeup tattoo. Oh. Kita nyo mga kababayan ko. Oh, ang eksperto ko, nakapikit ako na naggugupit. Oh. Aba, mga kababayan ko, yung paggugupit ko kakaiba sa lahat. Hindi ho magaya-gaya. Oh, may sarili kong pamamaraan. Oh, yan mga kababayan ko. Si Sara, anong alam niyan? Baka maging waitress yan sa Alibangbang. Yung beauty ho ni Sara, hindi naman ho ganon. Pang Alibangbang lang ho Oh, ewan ko kung makakadagit siya doon. Baka pagkamalang bakla, kita nyo naman yung itsura. Mukhang baklang boksingero O, sino ho magtatagal doon? Sino mambubuking doon? Oh, wala. Di ba mga kababayan ko? Kung magugustuhan siya ni Chabit, alam nyo naman si Chabit, meron na naman daw bagong shota ngayon. Puti ka na, 17 yata yun. Di ba? Kaya ho mga kababayan ko, alam nyo, kung utak lang ho ni Sara, hindi mananalo sa atin. Bukas pa ba yun? Ewan ko lang. Matagal na akong hindi napupunta ron Oo. Pwede naman sa Petals. Sino ho nakakaalala ng Petals? Diyan ho sa may kanto ng Lias. Doon, marami ho doon yung mga sumasampay. Hindi ho talaga, maniwala kayo. Anong alam na trabaho ni Sara Duterte? Papasok. Magme-minimum rate. Ano naman ng sige, sabihin na natin, abogado. Sino naman ho kukuha? Papartidahan natin, abogado na siya. Tanong ko sa inyo, sino naman ang kukuha para kunin siya na maging abogado nila? Mga kababayan, wala pang naipapanalo. Diba? Wala pang napapanalo. Ano mangyayari? Magiging utusan lang yan. Utusan ng mga abogado. Eto, pasirox mo to. Eto, ipadala mo sa Koreo. Ganun ho Diba? Hindi talaga tatanggapin sa Pegasus. Kahit nga tagawalis dun, hindi tatanggapin yun. Sa Lagin to, tsaka Pink Elephant. At tsaka dun sa Dimple. Hinamon ka na. Aqua Rolls. Sara Duterte, ulitin natin. Sara Duterte, kung nakikinig ka, pukin ang ina mo, magdebate tayong dalawa. Kung gusto mo ng debate na may kasamang mura, game ako, putang ina mo. Di ba? Gano'n. Nananawagan ho ako huwag na kayong i-epal yung iba. Kasi maraming epal na mga vlogger na nagpapapansin sa akin Tsaka na kapag kasing pogi ko na kayo. Pwede, Pero kapag ka mga pangit kayo, bobo pa kayo, wag nyo na akong idamay. Sa kasawi ang palad nyo. Diba? Dinadamay lang ho tayo ng mga yan. Bobo, pangit na. Karamihan, DDS vlogger yan. Kita nyo. Hahamunin natin si Sara. Gusto nila sila. Umiepal. Huwag nyo na kaming idamay. Sa kasawi ang palad nyo. Sawing palad kayo Pinagkalobang kayo ng maliit na utak at pangit na itsura. Gusto nyo kong kalad ka rin dyan? Mag-isa nyo. Tayo ako na
Di ba no? O ngayon, okay na. Ipaabot nyo na kay Sara Duterte ha. Ikaw Sara, putang ina mo. Ang dami nang humamon sa'yo. Wala kang pinapansin. Putik na yun, ako na lang. Baka naman pwede mo nang pagbigyan. Ikaw na ang mamili ng ating pagdidibatihan. Gusto mo, pag-aralan mo pa. Wala na akong pakialam. Kaya ko naman yan sagutin eh. Kahit walang chat GPT. Papartidahan pa kita, gumamit ka na rin ng chat GPT mo. Diba? Gusto mo, pati Google eh. Partida, wala akong hawak na cellphone eh. Ayan, para hindi naman kahiya-hiya sa'yo. Baste, baka gusto mong sumama. Tulungan mo na yung ate mo, Baste. Dalawa na kayo magtulong para malaman na ng taong bayan na yung utak nyo hindi uubra sa utak ko. Pagbibigyan ko kayo. Gusto nyo, Bisaya kayo. Ako, Tagalog lang. Diba, mga kababayan? Lahat na ng pagbibigay, bigay na natin. Partida na nga eh. Libre ko na yung mga pagkain nyo. Puta, dami ng kapaboran nun ha. Ito pa, pag nanalo kayo, libre ko na papuntang dahig nyo. Diba no? Ayan, ipaabot nyo. Pag nanalo yung magkapatid na yan, kailangan dalawa sila kontra sa akin mag-isa. Pag nanalo kayo, libre ko na pamasahin nyo sa dahig. Papuntang dahig. Ngayon, gusto nyo, kapag tanggapin nyo lang, sige na, tanggapin nyo lang. Para kapag natalo kayo, manalo, matalo, libre papuntang dahig. Sabihin nyo, hindi nyo kinaya si Mike Cervera. Magsumbong kayo sa tatay nyo. Sabihin nyo, Digong, hindi namin kinaya si Mike Cervera, putang ina, ang galing pala. Yan si Pangulo. Gusto nyo, tingnan nyo mga kabayan. Ikaw, Baste, tulad nito, Baste, kami nagtataka putang ina mo eh. Tingnan nyo mga kababayan to. Nagtataka talaga ako dyan kay Baste. Baste, tang ina ka ha. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to ha. Baste Well, dalawa si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Torre at si Bangag. Ang galing manghamon ng ni Baste, no? Nagtatago ka sa tattoo mo eh. Mukhang bakla ka yatang hayop ka eh. Time, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang support ni Secretary John Vic, hindi man lang hinamon. Oo nga! Di ba kayo nagtataka? Hinamon siya ng, tinawag na support ni John Vic Remulla, si Baste Duterte, walang palag. Tangina mo, Baste, kaya mo lang yung mga matatanda. Hinamon mo na, hindi mo pa pinuntahan, hayop ka. Puro ka lang yabang, hayop ka. Nakuha niyo mga kababayan ko? Tinawag na support ka raw, sabi ni John Vic Remulla, Baste. Putik na yan eh. Natakot ka bang magpatuli? Sa bagay mga kababayan, yung mga bading takot talaga magpatuli. Diba? Oo. Kaya puro kupal eh. Diba yung mga hindi nagpapatuli? Puro kupal yun. Kaya si Baste, kupal talaga. Literal na kupal ito, mga kababayan ko. Biruin nyo eh. Ang hinahamon, mga matatanda lang. Mga matatanda, maliliit pa sa kanya. Nung tinawag ka, na support ka raw, sabi ni John Vic Remulla, putang ina, Baste, umurong yung mani mo ah. Urong ang itlog ni Baste. Tinawag ka ni John Vic na
Supot! Wale, mga kababayan. Oo, ang hinahamon lang yung mga matatanda. Di ba, mga kababayan ko? Yabang-yabangan lang, tapang-tapangan lang, pero ang katotohanan, bakla daw pala. Bakla ka yata, putang ina mo, baste, ah. Tuloy. Ba't nyo ba tinawag na supot? Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali. Di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala namang follow-up. Di ba? Di support ka, di ba? Kita mo? Alam mo, yung mga laking kalye katulad namin, kapag ka tinawag kang supot, ikaw yun, yung para kang puta na hindi makantot. Ay, sorry. Totoo, mga kababayan. Yung pong parang puta na hindi mabeng-bang. Daldal lang ng daldal. Tapos, kapag kinasahan, takbo, mga kababayan. Yan si Baste Duterte. Putik na yan, Baste, sabi, daldal ka lang ng daldal daw. Tapos, hindi ka naman daw kumakasa kapag ka kinasahan ka ng mga hinamon mo. Ang tawag daw doon, supot. Supot daw eh. Supot. Ay, nako. Tapos pinagtatawanan pa na itong 2x2. Di ba normal naman sa atin yun? Hindi naman yun, hindi mo. Di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon? Kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga ito, si Madriag. Ito naman. Hindi pa. Bakit kaya? Ang laki ni John Vic. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriag eh. Tapos may puwasas pa. Grabe. Pinagtatawanan lang, kita nyo? Baste, pinagtatawanan ka lang. Sayangan pa to. Di ba, Sayang ang tattoo ni Baste. Pinagtatawanan ka lang, Di ka ba nahihiya niyan? Maisog. Baka umusog yung itlog mo. Sabi ni Baste, maisog daw siya eh. Baka naman umusog na yung betlog niya. Kita nyo, si John Vic, tinawag kang supot. Tapos yung dalawang host, pinagtatawanan ka. Sino ka, hiya-hiya? Pag nalaman ng tatay mo yan, baka dagukan ka. Magsumbong ka sa tatay mo, sabihin mo, inaasar ka. Si John Vic, parang bata, magsusumbong yung tatay. Tatay, si John Vic, inaaway ako, porke malaki, Sasabihin siya, bading ka talaga. Di ba? Tawag sa kanya ng tatay niya, bading. Bading, bakla, badap. Tangina. Dito na. Sa bagay, pare-parehas naman sila, mga kababayan ko. Lahat naman yata ng mga didis, ganyan nakakahiya. Our beloved Boss Mike Cervera.